Hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ako kasi inisip ko yung palagi, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact very clear naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera, yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa poser? Na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang Bacolod, Your Honor, Mr. Chair, nakahuli tayo. Dito po tayo sa Pogo. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga Pogo. Galing sa Pogo. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro, Siya Your mismo Honor. ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang Pogo ang pupondo dito. Yes, Your sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these Pogos were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. LGUs and itong mga Pogo entities na na-establish naman po natin ang mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system. Pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entities siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po? Your Honors, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an Chief of Police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to, sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also, and especially Colonel, na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. So, ito, no, tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo, na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair. And reward system. So may quota and reward system. Ano po itong quota and quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa yon, Your Honor, Your Honors, Mr. Chair. Pagkota at saka reward. Sa akin naman, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang quota, bawat araw dapat ang pulis may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list para pasurindirin sa police station para sila marehab or voluntarily. Ang reward naman, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operation through buy-bust operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Usamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng buy-bust operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No? Mga lalaki yon na mga pusher sa Usamis. So yun ang pag-intindi ko. The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong na buy-bust o wala,
Yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao. Tama? Yes, Your Honor. Etong quota, kanino galing ang listahan para ma-hit ang quota? From the DI at sa PDEA, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair, yung mga Intel community. So, bago nila ibigay kay PRRD sa list. So may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan kailangan nyong i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ko kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact, very clear naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera, yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa poser na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang Bacolod, Your Honor, Mr. Chair, nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga pusher, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya 2 beses na tokhang. Ano po ba ang tokhang para maintindihan natin? Kasi parang standard po ang sa inyo, kami po, hindi namin alam ano po ba ang tokhang. Sorry, Your Honor. Can you shorten your reply to the query of the members, Colonel Espinido? Yes, Please sir, proceed. Mr. Chair. Tokhang, that means knock and play. Parang Knock mo and yung play. inak mo yung bahay tapos Ito sabihan din sa mo. quota po, Mr. Chair. So yung quota na sinabi niyo sa affidavit niyo na may 50 to 100 per day, sinabi niyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam niyo, sa paragraph 30, we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Ito ang operation na tinatawag niyong tokhang sa loob. Yes, Your So Honor. kakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Your Honors, sabihan sila na nasa list kayo, so magpunta kayo sa police station para ma-clear yung pangalan mo, instructionan ka na going to rehabilitate. Yun ang instruction sa... So, kayo po ang pupunta sa bahay, kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or kukunin, pupunta sa estasyon? Voluntary surrender, Your Honors. Tapos, hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ko, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam nyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pamtaas. May legal counsel kami, mga pulis, na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko, sa akin istasyon, hindi ako nag-implement ng tukhang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to ng alam ng iba na ang operation na to, kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magde-determine po nito. Yes, Your Honor, standard yan. Na may nag-o-order galing sa higher ups. Yes, Your Honors. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward. Right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, sa istasyon, yung nahuli mo, na-bypass, din na-implement mo yung search warrant, na-filean mo ng complaint yung mga subject, suspected person. So, may buy-bust operations, may search warrant. Dun sa affidavit nyo, mga 2 beses kasi na nangyari dito sa Albuera. May search warrant, pumasok Mr. Chair, sila with the search warrant on illegal possession of firearms, tapos yung nag-search, biglang namatay itong si Mayor Espinosa. Sa Osamis din, itong mataas na sindikat na drug lord na si Parahinog, pumasok din na may search warrant.
through the guise of illegal possession of firearms. O pagpasok, namatay din po. Itong pagkukuha ng search warrant, sa alam ko po kasi, di ba pupunta po kayo sa judge, at pag pumunta kayo sa judge, may witness yan at may ipapresent para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guise of illegal firearms? Papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, Mr. Chair. Ang kaugalian, for my experience, pag makita ng judge naman na may probable yung witnesses, deponent, na talagang nandyan may illegal items sa area, sa kung saan naka-indicate yung search warrant, yung affidavit ng deponent at saka applicant na team leader, mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang judge. Doon na, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement mo na kung anong mga pamaraan na naman ang gawin mo as long as you are in accordance with the POP Standard Operating Procedure ng PNP, Your Honors. So itong search warrant, sinusundan naman. Yung mga witness na to, saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, Your Honors, hindi ako ang applicant ng search warrant, ang province. Joint lang yon. Ang sa Usamis naman, hindi din ako ang applicant, ang CIDG. So ang CIDG ba ang pumapasok to search? Since sila naman ang applicant. Joint with us, Your Honor, Mr. Chair, bakit? Kami ang may alam sa area. Yung CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, validate, to confirm na mayroon talagang illegal yung isang subject person. Din sa pagpasok, Your Honor, Mr. Chair, because alam na ng lahat na fully armed ang grupo ni Paruhinog. Itong reward system na to, naging standard to throughout the country? Sa pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Pinag-uusapan nyo. Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Very known naman yun, Your Honors, Very known within... within the PNP. Okay. Standard siya. Hanggang ngayon ba? Alam nyo po ba kung... Hindi ko na alam, Your Honor, sa ngayon, Okay. presente. Sorry, Your Honor. So, dito, no, nakasulat dito sa inyong affidavit, no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your Honors. And sinabi niyong legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa may voluntary surrender sa grupo niyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan Actually, itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng police na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? Bakit kailangan ng reward system? Ba't kailangan din ng LGU pumasok para magbigay ng mga awards na to? Rewards na to? Yes, Your Honors. Ang nangyari kasi sa police, magaling lang take ng order, magbigay ng order, manghuli. Pero hindi magbigay ng allowance or financial to accomplish the mission, Your Honor, in which ang bypass hindi ka ganun kadali, Your Honor, na puntahan mo, hulihin mo. Dapat may pira yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Kinausap ko yung mga executive, Your Honors, kung saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, Your Honor. So, voluntarily na sabi sila, Your Honors, na sige, kami ang magbigay ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward, kasama, so kung ma-hit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag makuha mo ang pag may ma-accomplish ka, iba-iba ang reward. Sa akin, Your Honors, manak mo lang, hindi kasali yun sa reward yung mapuntahan mo lang para katukin mo, mag-surrender. Walang reward yan. Anong mangyayari kapag tumanggi ka?
yun na ang mangyari, Your Honors, i-relieve ka. So, ito po ba ang nangyari sa inyo? Dahil sabi nyo po, hindi nyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit ganon? Siguro, Your Honors, isa yun na dahilan, pero ang sa akin, pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni Paruhinog. Etong si Espinosa, no? Dahil sinasabi niyo po, Mr. Chair, na si Espinosa po ang dahilan kung bakit hindi, di ba, nasa derogatory list or tinatarget siya. Sa affidavit niyo, earlier, sinabi niyo na sinabi ni Senator Bato de la Rosa, no? Na ikaw ang inassign niya, tinawagan ka po niya para i-disband itong grupo ni Kerwin Espinosa. And then later on sa affidavit nyo naman, sinabi nyo naman na meron kayong mga binild up na kaso against Kerwin Espinosa that later on na dismiss. Yes, Your Honors. So, pwede pa i-explain na bakit sa una, ito ang orders na binigay sa inyo ng hepe nyo, no? Tapos biglang siya naman din po ang nag-dismiss. Anong nangyari sa gitna? Bakit biglang may protection na tong si Kerwin Espinosa? Yun ang pinagtaka ko una, Your Honors, na kumplito na, na-disband na, yung papa niya, star witness ko na, nakakustody niya sa akin, yung mga witnesses, if I am not mistaken, Your Honor, I remember, na mga 8, 10 na mga witnesses, na mga right hand talaga ni Kerwin, na nag-execute ng affidavit against sa mga protector. Pero, nakapagtaka naman sa akin, Your Honors, na hindi nila binigay sa akin si Kerwin. Pagkatapos, just to confirm sana sa mga affidavit nila, na totoo yun. And yun ang nangyari, na sa akin naman, na tiningnan ko na, hindi na lang tayo mag-umimik, Your Honors. Alam nyo, yung junior officer, hindi ka ganun ka-brave na sagutin yung CPNP. Bakit? So, kumbaga, Mr. Chair, parang may protection, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Tama po ba, Colonel? Yes, Your Honors. So, may sistema ng reward, may sistema ng quota, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Sa inyong affidavit, Colonel, nakasulat dito na may funding dito sa pagbibigay ng reward, dito sa sistema ng reward system. Isa sa mga sinabi nyo earlier, sabi nyo galing may LGU na nagbibigay ng reward. May isa po dito nakasulat na sa affidavit nyo sa STL or Small Town Lottery. Paano po nangyayari yon na ang STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish? Nakilala ko, Your Honors, si Mayor David Navarro, Mayor of Clarin, Misamis Occidental. Nung nangyari, Your Honor, na si Mayor Navarro is included in watch list, sa drug watch list ni PRRD. Tumawag sa akin personally si Chief PNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Ang sagot ko naman, Your Honors, Sorry, Mr. Chair, iklaro lang natin para malinaw. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, Yes, na Your drug Honor. lord siya. yes, Your Honor. And pinigilan po kayo, habulin. Sinabihan na ako, hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko man area ang Clarin. Sinabihan po kayo na wag niyong galawin. Yes, Your Honors. Itong Mayor Navarro na to na nasa watch list, kasama po ba siya sa mga nag-handle ng mga STL sa area niya? Yes, Your Honors. Kasama yun sa reward system. So, ibig sabihin siya nagpopondo sa reward system kahit na nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, Your Honors. And may direct order kayong natanggap galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So,
I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po ito, lahat ang sinasabi niya dahil under oath po kayo. Yes, Your Sila Honors. mismo ang nagsabi, wag galawin kahit na alam nyo po nasa drug list, nasa watch list. Yes, Your Honors. Dahil po kasama siya sa STL na pumupondo, kasama si reward system. Yes, Your Honors. Pakiulit lang po, sino ang nagsabi sa inyo na wag galawin itong nagpumupondo na drug lord sa STL, sa reward system? Sino pong nag-order sa inyo na wag galawin po? Your Honor, Mr. Chair, can I answer that in a executive session, Your Honors? Sige. Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumupunto doon kasama dito maliban sa LGU sa STL ang POGO. Paano nyo po alam na pati ang POGO, ang funding po nito, ang source po nito, ay ang pumupondo rin sa reward system? Your Honor, Mr. Chair, nalaman ko na lang nung ininstruksyonan si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para, yun na, para masitol ang problema. So, si Mayor Navarro mismo nagsasabi sa akin na magpunta ka man, sir, sa Bacolod. Alam mo na, wala nang problema sa mga gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap, yun ang gagamitin para sa reward at saka sa illegal drugs na trabahoin ng police. But to tell you, Your Honors, only my police station, hindi lang, ako lang sa lahat ng police station siguro, iwan ko kung mayroon iba, na hindi tumanggap ng STL. Dito po tayo sa POGO. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumupondo din sa reward system na to ay mga POGO, galing sa POGO. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro, Siya Your mismo Honors. ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang POGO ang pumupondo dito. Yes, Your sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these POGOs were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Again, Your Honors, Mr. Chair, allow me to answer that in a executive session, Your Honors. If I may, with the indulgence of Congresswoman Nograles, Colonel Espinido, nailagay niyo yan, statement na yan, dito sa inyong affidavit. So, siguro hindi na kailangan ito sabihin sa under an executive session because you have clearly stated in your affidavit in item number 40 yung tanong ni Congresswoman Nograles. So, please refer and answer the query of Congresswoman Nograles. I submit, Your Honor, Mr. Chair. Please proceed, Congresswoman Nograles. So, you confirm po, Colonel, na itong POGO may basbas at may orders na pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. From Mayor, okay. And meron din dito, nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga fund ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kaya na protektahan, kasama din po ba siya? All this and corroborate your statements. Tama po ba, Mr. Yes, Chair? Your Honors. Meron din AIDG. Kasama po. Tama po. Yes, Your Honors. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na
Na-establish naman po natin mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system. Pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entity siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po? Your Honors, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to, sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also, and especially kay Colonel, na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. So, ito, no, tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng quota sa pagbibigay ng mga orders, no? Mukhang at mga protection, sistema ng pag-protect, mukhang may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search mamamatay. At may sistema din na pinoprotektahan, parang katulad nitong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinoprotektahan. At may sistema ng quota, malamang galing to sa orders. May nag-order dito. At ang pinangalanan nyo naman, dito rin sa affidavit nyo, syempre, galing po to sa taas ang hepe nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman Joel, no? Na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no? Kung ano-ano, as long as yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tukhang. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman to mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, Your Honor. At ito ang napangalanan naman natin. At nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na information from Mayor Navarro, Your Honors. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congresswoman Nograles.